atong basahon ng atong text this morning. Okay, ato sang basahon una ako maghatag pa sa lain pa na akong i-share nga kaninyo. Galatians chapter 6 verses 1 to 10. Atong basahon daw. Sige. Akong gigamit nga version is NIV. Okay? So mo ning gihingon sa ato ang text this morning. Yung pa siya, brothers, if someone is caught in sin, you who are spiritual should restore him gently. But watch yourself, or you also may be tempted. Carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Each one should test his own actions. Then he can take pride in himself without comparing himself to somebody else, for each one should carry his own load. Anyone who receives instruction in the word must share all good things with his instructor. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Verse 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. God bless the reading of His Word. Manglingkod tang tanan. Welcome everyone. Welcome sa atong tanan. Kinsa man ang first timer din, pwede ba nato makita ang iyang kamot? Praise God. Okay, kung wala man, welcome sa mga old-timers, meaning sige nagbalik-balik din mga PCCN brothers and sisters. Welcome sa atong Sunday worship, okay? Karong kabuntagon, mangayo gud mig medyo dispensa sa inconvenience nga atong nasinati, no? Kay if you notice, pag abot nato diri sa church, kaganiha dito sa gawas pa lang daan, medyo diligid pa komportable ang atong paglakaw kay wala pa man gid na semento tanan kay natay karoy kanang kuan ongoing project or development, no, ato nang gikuan gitambaka diha nga tubangan kay lagi ang ato mangyong original plan is kining atong simbahan, ang atong floor mag-level gyud dito sa kalsada nya. Salamat kay sa provision ni Lord kay gihimo gyud niya ba nga nag-road widening din ha o nag-repair, and then ang mga earth fill, ang mga kanang mga waste nila, hatag nila di sa tua for free. Di ba no? Wow! Di ba kay, kung naka-remember mo sa dihang atong gi-develop ni siya nga area, yung atong siyang gitambakan, pila kaya ka-loads ni siya. Kabulo ba mo ang atong nagasto pag earth fill lang? More than 500,000. Yuta lang, gitamakan na nato niya, more than 500,000. Mo kabalo ana, no? Singon ana ka gasto kung magpatambak ta og yuta. But this time around, God is so good. Truly favor from God and favor from man. Takaangkon ta, nakadawat og mga yuta din ha, for free. Muna nga, pasensya lang gamay, mga simana pag yun nga mahitabo ang ato ang project. Pero pag mahuman na siya, tapos tanggalo na gani ato ganing atop din ha. Tanggalo man gyud na siya kay ang original plan sa church wala man gyud na atop, wala gyud na atop sa front. Pag matanggal na siya, makita na kaya tibukan nga dagway sa atuang simbahanan. So mas nindot na siya tan-aw mo nga, let's look forward to that. Let's continue to pray for God's provision. Nga provide gyud ni Lord ang atong mga needs kay ang semento mahal kayo, mga bakal mahal kayo. Maayo na lang kay atong labor kay free. Salamat kay sa atong mga men. Wow! Atong palakpakan ng atong mga men nga nag-volunteer lang gyud sila, no. Ang ilan lang yung katapat merienda ra gyud og panihapon og paniudto. Wa gyud sila sweldo. Ilan lang gyud gihatag ang ilahang kusog para sa kahimayaan ni Lord. Salamat kayo. Busa nga magampo ta kanunay sa mga buluhaton ni Lord. Amen. Okay, this morning, dako kay nako kalipay opportunity again to be in front of you. Sa matag panahon nga kanang tagaan kong chance nga mag-speak diri sa atubangan, kabalo ko ang mga gi-assign diri nga mga primary leaders, mo pud ilang bation kana bang kahinam, dili na pud kulba gamay. No, pero kana tungod kay naamong gud ginahimo ang Holy Spirit sa atong taliwala that we cannot help but be excited over what the Lord will gonna say in the midst of us this morning. Okay? So karong kabuntagon ng atong gibasa nga text is makita nato sa Galatians chapter 6 verses 1 to 10.
Kung ato ni siyang balikon pag maay, ato ni siyang balikon og basa niya, ato ganing sabton ang matag word, matag pulong nga naa dinhi. Ang gisgutan actually ani nga verses from 1 to 10, it's all about encouragement to all believers to do good, no? Ginadasig ta o padayon ta ginadasig pinaagi sa pulong ni Lord sa tanang mga magtutuo, mao kita nga maghimo kitag maayo. Nya of course, ang paghimog maayo dali man lang gud siya istoryahon. Pero lisod siya buhaton kay challenging man kaayo kay naa man gud tay kaaway nga dili siya gusto nga kanunay ta maghimog maayo. Ang gusto gud niya nga mokompromiso ta, maghimo tag dautan kay lagi gusto niya nga daghan siya madala or madani kauban niya ngadto sa impyerno. That's why dili gud ingana kadali ang atong journey as Christian, especially when we say that doing good as Christian. But this morning, usa sa mga word ba nga nakastruck sa ako the most kay kanang medyo mga bulan naman yata, mga bulan na ba nga kanang na ako yung mga maistorya, naman ko ginaadto pod nga mga classmates nga ako pong gina H1 Care 1, ako po silang gina target nga potential na ako nga mga ma-leaders kanhi, no? Mga classmates na ako na batch 1982. Unya, along the ways, ang mga conversation, kana bang, kasagaran ako madunggan sa ilaha, kana ganing negative gani nga confession ba nga, lisod kayo ang kinabuhi, kana bang grabe nga pagpaningkamon, and yet at the end of the day, dili enough ang mga income, napay dili lang kwarta nga bahin, napag yung mga relationship nga struggling, na ay mga daghan kay silag mga reklamo ba niya. Kung ako yung isum up ang ilang mga storya, it boils down to the idea ba nga, ang ila yung kinabuhi is hard up. Lisod yun siya. Mga pipila na ka mga tao kung na-istorya, na po yung mga Christian nga akong na-istorya po, nga in the same way, na po sila ingon ana gani nga mga confession. Unya, oftentimes ang akong madungog yun gani nga masulti nila ba nga along the way sa conversation. Kada yung word nga, usay lami kayo i-give up, lami kayo iundang. Mag-ana gani nga mga punto sa ilahang istorya. So ni-come up ko ani nga idea kay sa diha nagbasa ko sa pulong ni Lord labi na kay every night nagabasa man ta no. Karon nata sa kanang 3 John natong basa. So happy na to mahuman ang New Testament book. Unya sa mga pagbasa nako sa pulong sa Ginoo, meditation morning and night, na yung mga pulong nga ginastruck si Lord sa ako abang mupilit gud sa akong kasing-kasing niya. Somehow gina-confirm sa mga tao nga akong naistorya. Mga pagpila ka book nga akong naistorya. Kini na sa verse 9 sa atong gibasa karon, Galatians chapter 6 verse 9 nag-ingon diri, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So ang tema, ang atong pagaisgutan karong kabuntagon naguluhan og giving up is not an option. Mana siya ang atong titulo nga isgutan, mana siya ang punto nga atong isgutan karon. Nga makita dinhi sa verse 9 sa Galatians chapter 6. Giving up is not an option. Sa Bisaya pa, ang pag-undang dili mo dapat pilion. Kaya ang word mong nga option means the thing is or something that you may choose or that may be chosen, no? Ang word nga option nagpasabot na siya nga kanang butanga or butang nga imuhang pilion, di ba? Nya ang word give up means undang ug pagdumili. So ako siyang gisumpay. Giving up is not an option. Sa Bisaya pa, ang pag-undang, ang pagdumili sa usa ka butang, dili na siya dapat ang atong pilion. Or we could say it like this, ang pag-undang dili mao ang solusyon. Amen? Okay. So muna siya ang atoang dagan sa atoang pagaisgutan karong kabuntagon. May the Holy Spirit will work in the midst of us, will touch us and feed us the right word that we ought to receive this morning. Okay? So, sa diyang namalandong ko ani nga word, gi-flashback sa ko, dili gid actually flashback, ipakita ni Lord sa ko ba ang present predicament sa mga tao sa kalibutan. Considering the present predicament of all the people facing here on planet Earth, makaingon gyud ta ba nga daghang gyud or majority gyud sa mga tao miingon gyud ba nga lisod gyud ang kinabuhi, no? Nya kay lisod ang kinabuhi katong mga tao nga walay Kristo sa ilang kasing-kasing. Ang ila yung kinabuhi is kanang wala gyud paglaom, lisod gyud siya as in lisod.
That's why maybe katong some of the people nga akong naistorya within this month, karong mga bulana, ang ila yung confession, lisod gid ang kinabuhi, murabag, natawo ko nga pobre, hangtod karon pobre gihapon. Muna nga, kung imong tanawon nilang kinabuhi, kulang gid ang ilang kalipay. Unya, kung naaman sila yung mga gipang pangandoy o gipang damguman, murabag ningon na sila ba nga, dili na lang ko maghandom nga mahitobo to siya. Pero in the other, at the outset, kung imong tanawon po sa mga Christian, naman po yung mga Christian sa usahay, ang ilang mga confession, ingon ana po, kalisod. Pero lahi lang yun tungod kay at the end of the day, kung padayon lang yun magdot-dot nga sa Ginoo, tagaan tadyag pamaagi. Para ang mga sitwasyon nga siguro lisod sa pagkakaron, pero somehow as we continue, naagyo tayo makita nga hayag nga kaugmaon. Amen? Musa karong kabuntagon, sama sa kong giingon, lisod yun ang panahon tungod kay naa namang guta sa katapusang mga kapanahunan. Ang Biblia klaro kay nag-ingon nga sa katapusang mga kapanahunan daghan kay magakahitabo. Nya kita nga mga Kristohanon dili ta exempted niini. Okay? So, atong basahon bagod ang Matthew chapter 24 verse 10. Para atong makita gamay ang overview ba nganong dapat ta maghisgot aning pulo nga giving up is not an option. Okay, Matthew chapter 24 verses 10 to 13. Atong basahon, yung padari. At that time, it speaks about the end of the age. Partly so, kani siya, nagisgot ni siya may tungod sa mga butang nagakahitabo. Labi na karong mga panahon nga hapit na gyud ang pagbalik ni Kristo Jesus. Yung pa siya din. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. 12. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But he who stands firm to the end will be saved. Okay? So, ang kadautan sa kalibutan magakakusog or magakadako, no? Ang pagkadautan mudaghan ba musanay. Nya tungod ni ana, bisan ang Kristohanon dili sila exempted ana nga hagit sa kalisod. Muna nga daghan sa mga Kristohanon ingon pa ang verse 13 or verse 12. Verse 12, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Tungod kay nagakataas, gagadaku, gagrabe ang pagkadautan, ang gugma sa kadaghanan nagakabugnaw. Unsa man ang gugma diri nga gisgutan, ang gugma sa pag-alagad sa Ginoo. Ang gugma sa paghimog mga maayo. No kay ang feeling mong gud nga tungod kay everybody is doing it, it's okay to do it, no? Tungod kay ang tanan naghimo man niini, okay lang siguro nga maghimo pud ko ani kay murag natural phenomenon na lang man siya. Murag mo naman lang siya nga situation, no? Dili mo ma-identify sa ang good or sa ang bad. Gawas kung Christian good ka niya, mature Christian ka niya, discerning ka, kabalo ka sa ang good o bad. Okay? So muna nga, ang gugma sa kadaghanan, magakabugnaw. It is sad to note nga, even Christians, kana bang ingon ani ang ilahang sitwasyon ba? Kaniadto grabe kadasig unya pagligid sa panahon tungod kay nagakrag grabe ang hagit sa kinabuhi. Wala nila mabantayan nga ang ilaha pong gugma nga sa Ginoo, gugma sa pag-alagad, nagahinay-hinay og kabugnaw. Matthew chapter 6 verse 24. Tagantay lang tamo idea before kong maghisgot sa three ka-aspects nga dapat nato dili i-give up. Okay, Matthew 6:24 ingon pa dinhi. Ingon ani gakahitabo pud karon sa mga tao. Ingon pa dinhi no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. No? Meaning sa sitwasyon sa mga tao karon, daghang kay mga tao, even Christians ba, nga medyo kanang half-hearted ilang pag-alagad. Duha ba? Double standard, tama ba na akong term? Duha ilahang posisyon sa kinabuhi. Nangalagad sila sa Ginoo at the same time, nagalagad po sila o kanang kwarta or tawhanon or kalibutanon. Karunay na mga conversation ni Pastor Ding ba kanang mag-uban gani imi sa sakyanan ingon siya nga nya makita gani sa mga tao nga busy gani kayo ilang kinabuhi sa pagpaningkamot.
Unya, ingon siya nga, truly, karong yun nga mga panahon ba, ang tao yun, duha yun ang gipaningkabutan. No? Even Christians, ang mga Kriston, gapaningkamot nga mag-alagad sa Ginoo. Pero we cannot kanang deny the fact ba nga, there are also times ba, because of our need as a person, gapaningkamot po ta, ga-pursue po ta og mga kanang mga material things. Yeah. Usay, without us knowing it, in so doing, what nakabaloon sa ang priority ba? Nga niabot ta sa point that we are serving two masters at the same time. Nya, usay ma-confuse na ta ba unsa gyud ang importante labi na magbangga na ng mga butang gani nga buluhaton sa Ginoo gato mga pagpaningkamot. Muna nga dinig gi-remind ta ba kay mo magud siya ang picture. Muna siya ang hulagway sa mga tao sa kalibutan karon. Yes, they are professing nga they are Christians, they serve God, they know God, and yet in their actions, in their lives, dili makita gud ang tinuod nga ang Ginoo ilang priority. Kay usahay kung magbangga naman gud ang mga buluhaton sa ilang mga pagpaningkamot ug sa Ginoo, mupili gud sila niya oftentimes gud ma-second priority si Lord. And that's a sad note. Okay? Muna nga, gipainumduman ang yutan ni Lord ba nga, let's be choosy. Dapat let us choose the best. Okay? 1 Timothy chapter 6 verse 10. Okay, yung pa din 1 Timothy chapter 6 verse 10. Another verse nga nag-ingon, for the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Yung pa din for the love of money. No? Ang kwarta itself, kabalo man ta nga dili im gyud na siya sala. Kay kinahanglan magyutag kwarta na pamanta sa human form. Kinahanglan mata mukaon, kinahanglan ta na mga palaliton, balayronon. That's a fact. No? Nga kinahanglan gyutag kwarta. Pero ang gugma sa kwarta, muna siya dili maayo. Meaning, ang atuang paghatag ug pagtagad ba sa dakong bili, dako gani nga kanang kahigayon nga magpursue lang tag kwarta, not minding that we too are Christians, so atong priority dili na mao, mas leaning tuta sa pagpaningkamot, sa pagpangita og kwarta, mo na siya ang bad. No? Ya kung di ta magbantay ana, taralon gyud ta ana ngadto sa kabugnaw sa pag-alagad sa Ginoo. So pahinumdom lang gid siya actually ni Lord sa ato ba nga, yes, we have to do kanang things nga maningkamot jud ta, but we have to see to it nga atong priority dili siya ma-jeopardize, dili siya mahilabtan. 2 Timothy chapter 3 verse 2, lahi na po nga picture sa mga tao nga sa mga nagakahitabo karong mga katapusang panahonan. Ingon pa dinhi, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Next verse, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure, rather than lovers of God. Muni siya ang mga butang nga nagakahitabo karong mga kapanahunan. Ya kita tanan nakakita amantaan na ang mga tao sa pagkakaron dili na gyud sila ingon ana ka in love kay Lord. Kay in the first place si Lord magyud ang una na higugma sa tua, siya man ang nangita sa atua ni respond na lang man ta sa iyang call. Siya man ang una na higugma sa atua mo nang namatay siya sa cross para kita nga walay paglaom kanhi makaangkon ta og paglaom. Okay? For that reason, tungod sa mga gi-mention nato nga mga butang nga nagakahitabo karon ba nga, klaro gyud kay nagakahitabo. Nga ang mga katawhan karon ang ilang priorities kanang topsy-turvy na gyud ba? Di ba? Kabulo man ta sa atong priorities, di ba? Ang atong top 5 priorities, God, self, family, ministry, and of course, our secular job or businesses, unsa man na siya. Pero daghan sa mga tao karon nga dili na ingon ana ilang priorities. Tungod lagi kay gitakda naman daan, gisulat naman daan sa Biblia nga ingon anan jud ang mga kahitabo. Tungod kay kung kita nagaalagad faithfully kay Lord, naamo po'y faithfully pod nga nagataral gaintay sa tua, gatempt sa tua nga mahimutang compromising Christian. That's why kinahanglan gyud ta mahimong discerning, mahimuta dapat mahimong manggialamon sa mga kahitabo sa ato ang palibot. Okay? So muna siya actually ang narason nga nga daghan kay sa mga tao karon bisag Christian nga dili na gyud ingon ana kainit ilang pag-alagad kay Lord. Ug ang makasusubo pag gyud daghan sa mga Kristohanon nga kanhi dasig kaayo nya karon ni give up miundang, nagdumili na sila sa pag-alagad kay Lord. That's why this morning, ang ato ang tema nga nag-ingon, giving up is not an option. Kay once again, i-remind ta ni Lord ba,
nga naaman siya. Ngatong mahadlok man ta. Naaman siya nga mutabang sa atua. Kung muduo lang gyud ta sa iya, hatabangan gyud ta niya. So this morning, tulo ka aspekto nga dapat nato liun sa atong kinabuhi. 3 aspects in our lives that we need to take to focus on to. Nga dapat kaning mga butang nga dapat dili gyud nato i-give up. Dili gyud ta muundang paghimo niini ug pagdumili sa paghimo niini, dapat mupursige gyud ta nga ato ni siyang buhaton. Dapat ato gyud ni siyang i-preserve. Dapat ma-sustain niya sa atong life. Unsa nga aspekto? Number 1. First aspect that we need not to give up to. Number 1 is our God, of course. So, ang pinakaunang aspect to actually is a spiritual aspect in our lives. And it means God, our service to the Lord. Dapat dili gyud ta mo give up sa pag-alagad sa Ginoo. After all, God is the reason that we live for. In Him we live, in Him we move and have our being. Si Lord ang rason nga nung niata karon. Without God, wala jud ta. Naka-remember ba mo sa giingon one time ni Pastor Ding, isa ang pagwali, God without man, He is still God. But man without God, he is nothing and useless. No? Ang Ginoo, kung walay tao, Ginoo man gihapon siya. Pero kung kita, tao, wala tay Ginoo, wala gyud tay pulos, sorry to say. Bisan pa, we are God's special creation. We are created in His image and likeness. Pero kung wala tay connection kay Lord, wala tay relationship kay Lord, wala gyud klaro nga direction ang atong kinabuhi. That's why, kung na may usa ka butang nga dapat nato dili i-give up sa atong kinabuhi nga naa na kanato karon, ang Ginoo. Kay ang Ginoo ang rason nga nung hangtod karon buhi pata. Okay? We should not give up serving Him. Whatever the reason may be, we have to stay connected with the Lord. Bisag unsa pa man guro mga rason nga ato ang gi-go through ba, unsa man ang kalisod guro nga atong nahiaguman giatubang karon, unsa man ang kadako, kataas ang challenges sa kinabuhi. Dapat dili nato i-give up si Lord sa atong kinabuhi. Na-push ko ani nga ideya tungod kay duha sa akong naistorya manggod ba nga mga friends, classmate nako niya. Dati siya nga Christian diri sa Panabo. Nya ako siyang gikumusta kay ako lagi siyang ginasimbalay. Ingon siya nga dugay namang kubet wala nag-church impasiya. In fact, one gani ko kaniadto yang gi-mention ang church, ang simbahan nga yang giapilan. Kauban man gadi ta pag pioneering, active man gani kay ta kaniadto nga mga batan-o mga children ba nako lagi asa naman ka karon. Siya nawad-an daw siya kanang gana sa pag-alagad kay as if man daw sa iya dong taas-taas ka pag-alagad murag wala man daw gihapoy na hitabo sa iya ha. Moto ako siyang gisagda ako siya gibadlong nako. Maybe so wala gihimo si Lord sa imo ha. Naay gihimo si Lord sa imong kinabuhi. Ikaw lang guro ang wala gihimo para kay Lord. Kaya ang Ginoo dili man gyud siya mausab. Permanente man siya. In fact, ang adlaw nga atong gina-enjoy kanunay kanang sun ba adlaw. Gasilang gud na siya para sa mga tarong ug sa mga dautan. Ang Ginoo fair man siya actually sa diyang gipakita niya ang gugma. Pero kung naamang gali ka kulangon nga atong masinati sa atong kinabuhi, ang rason ana dili baya si Lord, ang Ginoo. Muna nga siya nga wala nako. Wala daw siya ganahin niya. Pila na siya ka years. Grabe na no, pero ako siya gina-reach out karon. Ga-respond ba siya pero hinay-hinay lang. Ulaw daw siya. We have to stay connected to God. Many people indeed nowadays, dali lang kay sa ilang pag-deny kay Lord. Ano bang, dali lang kay sila mahiubos kay Lord ba kay, unsa man yun, murag wala man ko tabangi sa Ginoo, murag ipasagdan man ko niya. Nag-alagad ba unta ko sa iya, I thought kung mga lagad ko, hayahin ang kinabuhi, hapsay na, murag naglisod man hinoon. At then of the day, makayong ka ba nga, gimahay si Lord. Nga kung imong una-una atong i-evaluate, atong i-assess ang atong kinabuhi, dili gid baya si Lord makulangan sa atoa. Kita gid kanunay ang makulangan sa paghatag sa ato ang best nga pag-alagad nga kaniya. Pero bisan pa ni ana, God is so full of love and He is so gracious. He's always reaching to us. Sige siya gingon ba katong giwali katong Friday nga Matthew 11:28, "Come unto me all of you who are labor and are heavy laden, and I will give you rest." Kung gikapoy ka na kay mga problema, si Lord with open arms, He's just waiting for us to come back. Muna nga, dili gid niya deserve nga atong i-give up ba? Okay?
Muna nga, karong kabuntagon, do not give up God. Because giving up God is not the best choice actually. It's not the best option. Kaya kung mo give up ka kay Lord, asa naman ta padulong? Unsa man atong mahimo? Si Lord lang man ang kabalo sa tanan. Adunay usa ka tawo sa Biblia ba nga imong makita yang kinabuhi ba nga consistent yun siya nga nag-alagad sa Ginoo. Iyang loyalty, iyang love, iyang service kay Lord till lifetime consistent yun siya. Kanang tawhana mao si Paul, si Pablo. Kabalo mo ta sa background ni Paul no nga kaniadto sa dili pa siya Christian, wala pa siya encounter kay Lord. Numero 1 man siya nga kanaganing maglulutos sa mga Kristohanon, sa mga anak sa Ginoo, sa mga alagad ni Lord. Maglulutos gyud siya. Ya kining tawhana dili ni basta-basta kay bright man ni, no? Kanang talagsaon pud siya gasa ba. Sa dili pa siya Christian, siya ang leader sa mga magluluto sa mga Kristohanon. Now here comes na siya encounter kay Lord. Gikan sa encounter niya kay Lord, unya nasinati niya unsa gyud ang Ginoo sa iyang kinabuhi. From there on till lifetime, si Paul wa gyud naglunga sa pag-alagad sa Ginoo. Daghan siya nasinatian nga dili gyud basta-basta. Wala rata sa kaligkingan baka nang usahay gani magbagut-buta usay ka na mag-complain guro ang tao sa nahitabo siyang kinabuhi makawaladon balatian unsa ba na mga relationship nga kanang struggles wala ra na sa nasanatian ni Paul atong basahon 2 Corinthians chapter 11 verses 23 verse 30 atong liliun gamay ba unsa ang giatubang ni Paul nga mga challenges sa kinabuhi mga difficulties and yet despite of that he never gave up God. He continues till lifetime to serve the Lord. Okay, atong basahon 2 Corinthians chapter 11, 23 to 30. Atong basahon itong isa-isa ha. Ma-amaze mo ba unsay nasinatian ni Paul? Nga tanawa daw, i-evaluate imong sarili. Nakasinati ba ka ani? Atong basahon, ninyo pa din Are they servants of Christ? Si Paul ni ha, yan yung word. I am out of my mind to talk like this. Nag-share siya ani. I am more. I have worked much harder, been in prison more frequently. Sige siya kapriso. Been flogged more severely, meaning ginabunalan siya, ginabit up siya, and been exposed to death again and again. No? Meaning yung kinabuhi gyud, threaten kanunay. Verse 24, 5 times, atong tanawon na isa-isa to ba? 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. 5 ka beses, ginabunalan siya. Gikan sa mga Hudiyo, kapariho niya, kalahi niya. Halos 40 times, gibunal-bunalan siya. Physically, he was abused. 5 times I received. 3 times I was beaten with rods. Kagana, lashes man. Bunalan yun siya. Yeah, this time, rods, kanang stick. Yang stick na dito, dili ba yung kanang ruler? O 1 by 1 por 1, siguro mas dagko pa. No, ang mga bunal nga ginagamit para sa iyaha. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned, gibato siya. 3 times I was shipwrecked, meaning ga-travel man gyud siya from places to places, gasakay siya og kanang baruto, masugatan niya ang grabe kay nga bagyo, ang iyang bangkataon magtuya-tuya, na mga panon nga naguba gyud ang iyang barko nga gisakyan. Siguro natumba siya, malumos, i-picture na lang nato ha, i-visualize nato. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. Atong panahon siguro nga natumba o sa ba naguba ang iyang gisakyan nga baruto, naa siya sa kadagatan, open sea, meaning wala siya makita nga balay, wala siya somebody nga siguro mag-rescue sa iya on that time. Yun pa siya. Okay, next. I have been constantly on the move. Sige siya lakaw-lakaw kay gina-threat man siya. So from one place to another, kung naay madunggan siya nga, Paul hawa sa dinhi kay murabag dakpon jud ka na ay mudakop sa imuhan, ay musakit sa imo. Mulakaw siya, sige siya lakaw kay missionary man siya. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my own countrymen, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false brothers. 27, I have labored and toiled and have often gone without sleep.
I have known hunger and thirst, and have often gone without food. I have been cold and naked. Nag-follow mo? Ina-visualize ninyo ang word nga atong ginabasa dinhi. Kay Paul na nga mga kasinatian. Verse 28, ingon siya, besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Aside from the physical, emotional guru, unsa pa nga mga kalisdanan nga iyang nasinatian, gihapon ang concern niya sa mga churches nga iyang ginadtuan, na gihapon sa iyang kasing-kasing. Wala gihapon ang iyahang vision, ayang passion for the people. Nagibutang ni Lord sa iyang kasing-kasing. In spite of the physical difficulties, the emotional struggle or pain he may be experiencing, and yet si Paul, ingon pa siya, besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. 29, ingon pa siya, who is weak and I do not feel weak, who is led into sin and I do not inwardly burn. If I must boast, I will boast of the things that show my weakness. Giwali ni actually one time ni pastor ni I think so. Muna kung atong basahon din hiba, di ba dili lalim ang iyang kasinatian? Dili basta-basta. No? Physically gyud ginasakit siya. Verbally, of course, it follows, gina-abused siya, gina-threat man siya, patyon siya. Sa ginatanaw kung asa ang iyahang journey, asa iyahang ruta, kay naay mag-atang na dito daan sa iyaha. Muna kung naay mga concern ng mga Christians on that specific place, tagaan siya, i-heads up siya. Paul, ayaw sag-anhi dinhi. Paul, diri lang kamuagi, kaya mga tao nga nag-atang sa imuha. Every now and then, he is in the mood. Galakaw-lakaw siya. So how discomfort? Ang nga mga discomfort iyang disuffer. And yet, ang imong nakita si Paul, ingon pa siya sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. No? At ang makita din ba, despite of the things he suffered, nakaingon gihapon siya, 2 Timothy 4:7, ingon siya, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Grabe, no? Bisan pa sa mga nasinatian niya, ingon si Paul, I have fought the good fight of faith. Ang akong gituuhan, ang akong pagkaila sa Ginoo, kung unsa siya nga nagbago sa ako na siyang gikept. Ako na siyang gitipigan. Di asdang ko, bahalag unsa pa man ang kalisdanan nga ako masugatan. Meaning, para kay Paul ang iyang motto, never give up, never give in, never to surrender. Mubito sa katapusan niyang adlaw sa iyang kinabuhi. Ingon pa siya sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. Atong balikon, ipadinhim. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Kay Paul gihapon ni nga usulting pa siya. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Atong makita din ba, he fight the good fight of the faith. Gikuptan yun niya ba? Gitininuod yun niya ganig pagsabot unsa ang iyahang tawag ba nga, nakigbisog yun siya, nakig-away yun siya. He take all, hold on. Meaning, gikuptan niya ang promise ni Lord nga eternal life. Ang promise ni Lord nga reward. Mabito nga, until lifetime, Paul never give up. Wala gyud siya ni give up sa iyang faith. Namatay gyud siya ba nga ulit tawo. Wala gani siya kasi nati og pamilya, and yet gidawat, gi-embrace niya ng idea nga gitawag ko nga mag-inusara. Ang ako ang trabaho mo ang pagsulti, pagmantala sa pulong sa Ginoo. Kabalo siya unsay konsekwens sa mga butang nga iyang gihuptan. Daghan ang dili ganahan. Nga mga kanhi kauban niya nga mga persecutor pod. Apan si Paul wala siya ni give up. Para sa iya, giving up is not an option. Para sa iya, giving up is not a solution. Giving up is not the right choice for him. And indeed, ang iyang life na himong gwapo kay nga testimonies ato akaron ba? Nga kita nga mga Christians, actually, kung atong tan-awon ng atong kahimtang karon, wala rata sa 1/8 sa kalisdanan. Sa kanang challenge nga nahiaguban ni Paul. Grabe ang nasinatian. Kita, dagan sa mga tao karon, mundang nagsimba kay, naa sila dili ganahan nga kauban nila sa church. Dili na lang ko din ha, oy, kay di ko mabless anang sister ba?
Nahiubos ko na sa iya, kay grabe na siya manulti ba. Ang uban pod, muundang sa pag-alagad kay naglisod. Kabulong may igsoon, yes, naaman ang kalisdanan. Pero kung kita observant lang yun, niya atong himuon o atong tanawon yun, ang mga ginahimo ni Lord sa atong kinabuhi, yes, na ay kalisdanan, pero mas daghan bayag yun ang panalangin. Mas daghan bayag yun ang kalipay nga atong nasinatian. Yes, na ay mga panahon nga nagbalatian ta. Pero season lang man na, mas daghan ang panahon nga ang haruhay taon niya maayo atong panglawas. Nga in fact, wala pa nga itang ma-expose ang naganing gingon ni Paul ba nga, gisadihang naglawig siya sa usa ka lugar nga to sa usa ka lugar, nakasugat siya og mga bagyo unsa pamandinha. Nya 3 times he was shipwrecked, nagubang iyang baruto. Kita wala man. Wala may dagat dinhi, so dit kita mo sa kay baruto. Usay nga atong rason kay init, ulan. Nay mga gagmay kay mga rason ba? Nga to siyang gina-embrace ba? Nga usay mo yun ta ba nga, dili lang sa akong muadtong. Ang mga women's din nakadakop sila ni nga idea katong gi-share ni Pastora Rejoice. Others' excuse may be our testimony. Ang uban ga-excuse sila nga di sila kaani, lisod sila, ani si Lord, ana ba? Pero ang ilahad ay mga excuses could be our testimony. Kung mupursigi gyud ta, kung dili gyud ta muundang, dili gyud ta magdumili sa mga butang nga gisangon ni Lord sa atong kinabuhi, bisag unsa pa na kalisod, dapat ato gyud siyang asdangon. Romans 8 chapter 8 verses 35 to 38. Usa ni siya sa mga encouragement ba nga dapat ato diyong huptan Kristohanon. Nga dining kinabuhi mo pili gyud ta. Yes, na ay kalisdanan, pero ingon pang Romans chapter 8 verse 35 to 38 tagingon siya. Who shall separate us from the love of Christ? Yung pa siya, shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Meaning, kung kita pursigido gyud ba, kung kita dili lang gyud ta mulunga pagsalig ganha sa Ginoo, walay butang nga makabulag kanato nga na sa gugma ni Lord. Kay mas taas gyud ang gugma sa Ginoo, mas dako ang iyang concern sa atoa. All we need to do is to trust Him. Do usahay dili ato masabtan guro ang mga nagakahitabo sa atong kinabuhi. Trust His heart. Diba? Naikanta na gingon, all things work together for good, though sometimes we can't see how they would. Struggles will break our hearts into. Struggles or breaks our hearts into. Hindi ko kahinamdam sa uban. Pasayin nyo dali. God is too good to be mistaken. God is too wise to be mistaken, and God is too good to be unkind. Muna kung unsa man nagakahitabo, Romans 8:28, for all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Kung naa may gitugot si Lord nga mga kalisdanan, naa na siya katuyuan. Apan ka na mga kalisdanan nga atong nasinatian, atong hinumduman, dili na mo'y makapahimulag ka nato sa Ginoo, hinunoa, mahimo nato ng motivation nga magpadayon gyud ta sa pag-alagad nga na kaniya. Kay naa si Lord kauban nato. In the storms of life, God will see us through. Musalig lang gyud ta sa iya. That's why usa ka aspekto nga dapat dili ato i-give up as a Christian, as a believers of God. Never give up God. Kulba kayo kanang mayong ka ba nga, Lord, wajud ko kasabot sa akong kinabuhi. Dili na lang ko mga lagad sa imo. You are putting yourself in a danger zone. Kaya wala namang kay ka ng security blanket. Wala na mo
Wala na mukural nimo. Kaya ang presensya lang man gyud ni Lord ang mukural sa atua. Ang mutipig sa atua. That's why not even the mere mention of giving up, don't say that. Instead of, Lord, have your way in me. Kung naaman ni siya nga mga problema, kung imo mo ning gitugot, Lord, kasi Lord, di magid muhatag sa atong problema, pero kung imo man ni siyang gitugot, Lord, so be it. But Lord, give me strength to endure it. And the Lord says, Father, my grace is sufficient for you, for my strength was made perfect in your weaknesses. That's why, sa spiritual nga aspect, don't give up God. Nanatakaron sa iyang kamot, ayaw gid pagsulay, ayaw gid paghuna-huna igsuon. Kay kulba kaayo kung wala ta sa kamot sa Ginoo. Lingi abagod ang imong kagahapon katong wala pa ka nakakaplag kay Lord, wala ka pa nakaplagan sa Ginoo. Unsa ka tapsitorbe imong kinabuhi? Unsa ka kapoy kahasol walay direksyon imong kinabuhi? Nya karon na kasi nati kag nindot nga mga butang. Yes, dili tanang panahon nindot. Kawala man nagsaad si Lord nga sa dihang mag-alagad ta sa iyaha. 100% wa na gyud tay problema. In fact, we will be a partaker of His sufferings. Musuffer gyud ta. Kailangan kanindot lang kay na ang Dios nga mutabang sa atua. That's why do not give up God. Nasad ko ani ba nagulgon ko naminaw kay ko nga Lord nga nang ingon ani man ilang confession. Pero I realize it is because wala na sila sa track, wala na sila sa pathway sa righteousness. Nibiya man gyud sila kay Lord. Gipili man gud nila nga mobiya kay Lord. Pero kabalo ko mintras naapatay kinabuhi, naapatay pag-asa. Kung naamoy mga nailahan nga mga kaigsuunan, mapariente man ninyo, mga friends man ninyo nga kani, mga believers sila ni Christ niya karon, medyo nabugnaw sila, medyo nawala sila sa pag-alaga, just tell Him, God is a God of many chances. Because if you say you give up God, kabulok ang sa response ni Lord, I never give up on you. Wala gyud ni give up si Lord sa atua. Until now, He's making ways nga ma-reach out ni Lord. Unsa ka maayo si Lord, no? Kita na nagpasaway, pero siya gihapon ang reach out sa tua. All we need to do is to humble ourselves and to reach God's hand again. Never give up God. Usa sa mga aspekto nga ato ang tun-an karon, spiritual aspect, it's all about our service to the Lord. My brothers and sisters, don't even think of giving up God because God is our everything. Inay mong katapad, ang Ginoo mo'y atong tanan, ayaw yun paggara-gara. ayaw paghuna-huna nga ay mag-give up si Lord. Okay? Number 2, nga aspekto nga dapat nato, dili give up. Personal. When I say personal, akong ihmong specific, let us not give up on our families. Let us not give up on our marriage. Let us not give up on our children if you are parents. Yung pang Matthew chapter 19 verses 4 to 6. Okay? 19 verses 4 to 6 atong basahon. Haven't you read? He replied, that at the beginning the Creator made them male and female. And said, for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two but one. Therefore, what God has joined together, let man not separate. Ako ningisgutan sa mga mag-asawa ha. Nakalbi na katong mag-asawa ba nga, they are legally married, ba ka na bang niatubang gyud sila sa altar ba niya, nakigsaad sila sa Ginoo sa ilahang partner, sa ilang spouse ba, nga mag-usa gyud sila. Ingon pang Biblia gi-confirm niya, what God has put together, let no man separate. Kung naman tayo dapat dili i-give up, gawa sa Ginoo una sa tanan, of course ang atong pamilya, ang atong mga spouses. Nga dong niabot ko ani nga idea. Napo ko'y another friend, nag-reunion, mga actually namin ka ng murabag, mini-reunion sa akong batch. Yeah, ako mga dili ko ka ng tapok-tapok sa ginagmay kay, ang ganahan ako kung mag-reunion, tagang ko nilag chance to speak, para ang tawag na sa ako, spiritual advisor.
Nya taw-taw da na magbulag na mi, magkanya-kanya na mi istorya. Nako isa may istorya duha nya. Of course, ma-relate ang ilang kinabuhi. Nako classmate nga na po siya nga bet oy. Dili naman jud ko kaantos oy, pero naman ko katuig ba nga I am verbally abused by my husband. Dinya siya nga. Dili man gyud ko actually gina physical, dili man gyud siya man dapat. Kung sa puton siya, malagot siya, kadapaton siya sa ko, yara mang ilabay yung sa mga butang nga naa sa among balay. So dagha kay naguba sa ilang balay. Pero verbally abused daw siya. Kung siya gagatanga ka, wakay pulos. Ikaw, yung ginahimo di sa balay, pahayahay lang to, kapoy kay ko sa gawas, kay trabaho ko, grabe akong pagpaningkamot. Ikaw, daw limsra ka ba? Mura ginakwintahan daw siya. Sa iyang heart, emotionally gyud kana bang kuan gyud siya kanang sakitan kay siya ba? Siya may pasiguro gikusi na lang ko niya, may pasiguro gibunalan ko niya. Pero kana mga pulong nga gisulti sa ko, murag di gyud ako siya madawat ba. Muti siya nga bet, ni-decide na ko makigbulag ko. Nako kay makigbulag kay mo man ang decision man tay mahimo ana. But what next? Because you are legally married, unsa may tabo kung kita makigbulag ka, di man gyapon ka kaminyo ug lain. Kung di ka kami niyo uglain, syempre kay, di naman ka makigbalik sa imong bana, na mga tendencies nga matempt ka, kung litawhan ka, kay medyo bata-bata pa man ka, muuyon ka, kay lagi, imuno-huna, gusto kag companionship. Kung sa man imong sudlang nga relationship, kompromiso, gihapon siya. So, gikan sa ka problema, misulod kag laing problema. Naku, ayaw. Kanang imong bana, ampuin na. Dala siya nga sa pag-ampo. Luhuri na siya, hilaki na siya. Ayaw i-give up imong bana kasi dihang gihinagbo mo sa Ginoo, gitagbo mo sa Ginoo, you are meant for each other. Dapat dili gid mo magbulag. Mag-asawa. Dili mo na perfect ng atong mga spouses. Dili mo na perfect atong mga partner. Pero definitely so, sila gid ang gihatag ni Lord as your suitable partner. Mura man women's conference gihapon, no? Sila gihapon, sila gyud. Lingay pagod ang imong partner bi na makita gyud day. Kita gyud dong. So kung naman ko yung mga kalapasan, naman ko yung mga nahimo nga sala, pasayloa lang ko. This time around, let's make it again. Let's make a brand new thing to both of us. Don't give up on your spouses. Love them. Sila ang gift ni Lord sa imuha as family. Another, don't give up on your children. Katunay mga anak diri ba niya, mga anak pasaway, o sa ba tautod na to sila gina-encourage nga mag-join sa church until now, wala gid sila ga seryoso sa pag-alagad, mas lahi ilang priority, mas lahi ilang gina-enjoy. So on. Dili man gud kita maghimog amazing things sa ilang life. Ang ato lang yung mahimo para sa ila, pray for them. On bended knees, let us win this battle for our children. Piko lang sa inyong tuhod. Hilaki lang kay Lord. Kay saad man ni Lord, sa dihang nag-alagad ta sa iya, ha? Sa dihang giluwas ta niya, ang iyang saad, luwason ko ikaw, laki pangimuhang panimalay. Kabalo ko mga ginikanan, makarelate mo sa mga pipila ka ginikanan nga naadinhi. Ngayon yung anak, diba, makaingon ta ba nga mga pasaway, nagyutay anak ba nga usahay, burden kayo sa tuwa, murabag, at nang gipakita silang tanan natong support, pagigugma, at yet, at the end of the day, wala gihapon sila gatino, wala gihapon sila gatarong, wala gihapon sila gaalagad sa Ginoo. Ang ato lamang giduntang gusto nga mag-alagad sila sa Ginoo. Pero ato nakita nga dili sila nga na anak seryoso. Now, kung ato nang gihimo atong best nga dili gihapon sila nato madala nga na sa tiilan sa Ginoo, ihilak lang din ha kay Lord. Ipiko imong tuhod alang ani mga bata, mga anak ba nato ba nga Lord dili ko gusto nga moadto ko sa langit nga akura. Gusto ko Ginoo as family will be together living dwelling in heaven. Don't give up on your families. Kay dili aksidente nga mong una imong pamilya. Inunta mo, bisag unsa ka imperfect ang atong family, they are our families. Silang gihatag ni Lord para sa atuwa. Ay para kay Lord mongod sa dihang gitagbo ta nila. Banaw asawa, we are meant for each other. Kailang along the way ko na may mga issue na may mga differences, muna siya atong i-work out. Atong pangayon ang kaalam sa balaang espiritu. Unsa akong dapat buhaton sa akong asawa? Unsa dapat akong buhaton sa akong bana? Para kining kami niyoon na mo mag-enjoy me to the max. Unsa akong buhaton sa akong mga anak, kining mga bataa, managko ni sila nga nagyoy kahadlok sa Ginoo. Mga ginikanan nga inyong mga anak gagmay pa. Dala gyud inyong mga anak sa pag-alagad sa Ginoo. Bisag unsa pa na sila kakulit,
Siguro kapoy kay na sila dalon sa church, kay bitbiton pa nimo, maghilak, di ka ka-concentrate, di ka ka-focus, sige lang. Season lang na, moment lang na, managkura na sila. Ang importante, makasanayan nila nga muadto og church. Makasanayan nila nga maminaw og wali. Makasanayan o madakaan nila nga muapil sila awit para sa Ginoo. In the long run, kana nga mga butang maadto na silang kasing-kasing, mutubo ra na in perfect time. Naka-remember ko sa mga bata, gagmay pa na sila. Ang akong gihimo, kay gagmay lagi sila, wala ko'y alalay. Dili ko galingkod sa tubangan ning kungahan. Sa likod lang ko. Kay natural man gyud sa bata, gani nga maglihok-lihok. Ingon ng study, ang bata, ingon na sila mga paligkod, pinakadugay, gyud anak nila, mga 30 minutos. Himala na gyud ang mabutag 2 ka oras. Minutos, gyud na, muda us-us gyud na, mato magdagandagan, bata eh. So, ingon nga, hindi lang ko sa tubangan, kay maulaw ko ba nga makakuha kong attention nga mga bata, magdagandagan, maglihok man gyud. Muto sa likod ko. Muna nga paggikan sa balay, ang among orientation, si pastor din na mag-orient, lingkuran niya daw ka bata, muadto ta og church, magsimba ta. Ang simbahan, dili ni siya playground, maglingkod mo. Miyahan, magbitbit ka dag biscuits para kung gutom ng mga bata na, butangilag pagkaon para mo behave sila. Na, with all the things nga among ginahimo, preparations, gud among ginahimo, pero dili gud na siya perfectly executed. Actually, nagyo times labi na sa Eli na ako, kay kulit man gyud na siya lihukan. Hala, pero dili pa na iyang tiil na. Tara, mudaos na, mudaos. Santun nga, gamay na lang gyud ang iyang lubot, iyang tiil na sa bangko, mudagan na siya. Kumuto na ko iyang lubot. Kusiyon ako iyang lubot. Di lang yung ko hilig magtagpi. Di ko hilig magtagpi. Sukat pa kaniya to. Kumot lang yun na sa lubot. Kumot sa paa. Siga sa mata. Mura gyud akong ginahimo kay di man ko gusto magyaw-yaw. Lain man paminawon no niya pastor's wife ko nga, hay, magsagit-sagit ko, di man ko ganahan, anak, kay tanawon manggug ko. Kinumutay ba mo, hamaluay ko sa ila, kay pagkumot ako, mulingi ko si Jilo sa kuha. Siya aroy na po ning mensahe ni mama nga mag-behave ko. Pero mag-behave na sila, gamay-gamay pataot, budagan na po, bakit dagan, kumuto na po na ako, hangtod gananag ko na sila, karon igsoon, di na ako makumutan, kay dagko naman. Pero kato siya nga training really proves something. Nga itong mga anak ko, di kita mo give up, bisag unsa na sila kalikot. They are our children. They are gift from the Lord. Siguro dito masabtan ng ilang kalihukan, dito masabtan nilang kakulitan, dito masabtan ng ingon ana sila. But definitely, so I will tell you this morning, they are gift from the Lord. Love them, treasure them, bring them to the Lord. Don't give up on them. Kung na kay mga anak, mga pasaway, karon wala nag-aalagad sa Ginoo, hilaki lang na ka Lord. Basta ayaw gyud ingon mga bahala ka, ayaw gyud ang word nga bahala igsoon. I-discourage to gyud mo ana. Kamu na nigawas mo sa responsibilidad ba nga ginikanan, kay namahala naman lang mo. Ang kalag sa inyong anak, dapat dili niyo ipawalang bahala. Siguruhon ninyo, i-inspection ninyo, i-follow up ninyo. Do all things you can by the help of the Lord para maluwas ang atong mga anak. Don't give up on your family. Don't give up on your spouse. Kung kita dili pa siya nag-alagad sa Ginoo, sige lang. Naisgutan nato sa 1 Peter sa katong giwali ni Pastor Ding as introductory, mga asawa, kung inyong mga bana, wala pa nangalagad nga na kaninyo, kamo nga mga asawa, mag-change mo. Sigundahan ni Pastora Rejoice pagkahapon, ingon siya nga, dapat dita mahimong nagger, dapat dita mahimong masukanon kanunay. Dapat mahimo tang good wife. Parang atong mga bana nga dili pa Kristohanon, madala na to nga sa pag-alaga tungod sa atong maayo nga gawi. And likewise, maupod mga lalaki, kung kamo pala ang Kristohanon, dapat mahimo mong change person para inyong asawa nga wala pa nag-alagad sa Ginoo, mabless inyong kinabuhi niya, mag-alagad sila. Together you will serve the Lord. Don't give up on your children. Sa personal nga bahin po, don't give up on your dreams. Kinsa diri nga nay damgo? Kitang tanan na apatay damgo. Ang uban natuman na, uban nahitabo na, pero kadaghanan wala pa. Igsoon, ayaw mo give up sa inyong damgo. Especially kung kana siya nga damgo para sa kahimayaan sa Ginoo. Kung nakita niyo kana siya nga damgo, gi-approve ni Lord, so be it. Na-Bible si Pastor Ding before ba nawala man lang gudto, nabili niya somewhere niya, wala na nang makita. Pero ganahan ko sa kanang caption sa first page yun ba, pagpakli ni mo ba? Agihatag mo to sa iya nga Bible. But I don't know, kahinumdum bakahan.
Ang gibutang dito nga storya, yung pa dinhi. Dream big because you have a big God to fit into your big dreams. Nakita ninyo? Dream big because you have a big God that will fit into your big dreams. Magdamgo tagdako, kay naatay Ginoo nga dako, di lang dako, gamhanan kaayo, nga angayan siya or kaya niya, himuon ang atong mga damgo o dagko nga mga damgo. Muna kung naman tayo mga damgo igsoon, may tungod sa imong kaugalingon, sa imong mga anak, sa imong pamilya, o unsa pa man imong ginadamgo ba nga wala pa nagakahitabo karon, if you think that is in line with the will of the Lord, na kay go signal kay Lord, ang imong spirit nag-confirm nga that is God's plan for you, so be it. Don't stop dreaming. Labi na kung nag-dream ka, makumpleto imong 12, mag-dream ka nga magsimbalay leader ka, nag-dream ka nga mahimo kang leader, dili lang kaingon nga follower, that is the biggest wonderful dream that God will do it for you. That's why personal, sa imong pamilya, don't give up your family. Personal, about dreams, don't give up your dream. Pursue your dream. But see to it that this dream is according to the will of the Lord. Amen. Last but not the least, sa atong aspekto. Ang una, spiritual. Second is personal. The third one is moral. Muna giingon sa doing good or good deeds. Atong basa mo balik ang atong verse. Sa verse 9, ingon pa din ni, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So sa ikatulong nga bahin, sa aspekto sa moral, let's not give up doing good, especially to those family of believers. Meaning, wingon tag good deeds, tabang. Tanang dito mo mulunga og tabang. Kabulo kay son if you will just look around, daghang kay tabanganan ba? Daghang gyud kay tabanganan. Kabalo ba kang sayo siya, gamay lang nga pag-share. Kami sa balay kanang daghang gyud mangayo sa mo og tabang. Siguro abi magyud nila kanang glory to God himaya sa Ginoo kay arang-arang man ang itsura sa among balay. Abi nila nga daghang gyud kay mig kwarta ba. Una nga daghang gyud manduktok kada gyud na maghilak gyud siguro ang siman ng every other day ay manuktok mga tabang o say magdemand na ron. Primero ang ginahatag kwarta og pagkaon pa na ba. Karon mi na sila naisudan. Night kanon, manayin ko kay Jo, naga ni Mike Tabang Jo, lahian na lang daan, magdala kag ni sudan dinhi, pakapidig kanang kunay kanon, tagay kanon. Ya plus ana, di gid mi na mo i-miss out ang kwarta, tagay kwarta kay basi natay pagkaon tapos walay pamasahe. So, nakita na himo na namong culture ba nga maghatag gid bisag ginagmay lang gud, not that big. Kanang ginagmay lang, naimana din sa balay kay mag-solicit ka ng mga basketball players, mga bata, kay nalagay sila yung mga liga-liga. Dili na muna si piaton. Bisan to ang purpose sa ilang solicitation is kanilang good. Pero para manggod sa amua, kung muhatag manggod mig-ana nga mga butang para sa ilaha, we are planting seed. And soon that seed that we sow, we will reap a harvest. Ang among prinsipyo sa balay, bahalag unsaon na nila ang among gihatag sa ila. As long as we give, kabalo ko ang i-honor ni Lord ang among paghatag. Bahalag kinsa ang among gitagaan. Bahala na si Lord, ana. Kung yun sa nila paggamit ang kwarta nga among gihatag. Pero ang my point is this, kita nga mga Kristohanon, gitagaan ta ni Lord o capacity nga mahimong maayong tao. O usa sa manifestation that we are Christians if we do good. That's why, ingon pa din don't stop doing, do not be weary in doing good. Because we will reap a harvest if we will faint not, if we will not give up. Ang atong paghimog maayo, muani gyutaan na og bountiful harvest. Mo bitaw diri sa ato bitong bag-o karon nga campaign, each one care one campaign. This is one way of showing goodness to others. It is one way of telling them how God good is to us and gusto to sila makasinati pod. Ang pag-atiman sa mga tao nga dili na to paryente, it's something.
Kanang atimanon sila, kanang each one nato. Kabalo mo ng each one care one, nakaduda ba mo, among gi-assume mo, among nang hunahang ang inyong network leader, na-explain na ani sa inyo ha. Nga nataron sa idea ba nga, each one of us, kitang tanan ha, dili lang network leader, dili lang 144 leaders, dili lang simbalay leaders, kundi kitang tanan mga PCCians, kitang tanan ang atong kampanya, matag-usa ka nato, natay atimanon nga usa. Usa lang. Ayaw duha, ayaw tuluha. Of course, na may mga pipili nga kaya ni mang tulo, pero to start with, usa lang una. And you do good to that person. Maghimo kag maayo anang tawhana. Unsa ay mong isugod, sulti sila may tungod sa Ginoo mo na nga natay soynil. Sulti sila unsa si Lord. Unsang plano ni Lord sa ilang kinabuhi. Nya after ato silang masultian, nya ato silang mapadawat nga na sa Ginoo, ato silang hinahinayon pag-imbitar atong dalon diri sa church para makita nila ang beauty sa mga gathering o sa tigom sa mga Kristohanon. Kining atong Each One Care One campaign, nagsugod ni siya atong July 1. Pero ang pinaka-kick-off gyud nga dapat na nagyutay atimanon nga usag gyud ya atong dalon karong October, nagsugod siya atong September 1. So tibok bulan sa September ang atong buhaton mag-atiman ra ta og usa. Kinsa man ang atong atimanon ang imuhang friend. Nga dili pa sila nakaila kay Lord o dili pa sila nag-aalagad gyud truthfully kay Lord. Sila ang first ni mga prospect. Ayo pag prospect og dili nimo kaila o katong tawo nga nasa layo, kay dili man nimo sila ma-follow up. If possible ka nang naalang sa imong circle. Usa-usa lang at timanon nato. Sultihan nato sila may tungod kay Lord. Natay booklet na muna siyang soynil. Nya kung ato na silang na soynil, karong October 1, mag-announce ko daan, karong October 1, kanang atong gi-care one, kanang atong giatiman nga usa ka buok, ato silang dalhon karong October 1. As our celebration, as our miracle catch invitation explosion, at the same time, our family day. Nga diri ta maniud to. Mag-celebrate ta tungod kay naatay nadala nga usa ka kalag nga ang ato ang goal, ang atong tumong, ato gid silang atimanon, ato gid silang tutukan, seryosohon gyud nato silang atiman. Para sila pod mahimo silang hamtong, masabtan nilang katuyuan ni Lord silang kinabuhi. Ya magpadayon sila sa proseso, musulod sila sa encounter, post-encounter, school of leaders, hangtod nga mahimo na po silang leader, o niya mag-atiman na po sila glain, ang ilang giatiman, mag-atiman na po glain, and the cycle goes on and on and on and on. That is Each One Change One campaign. And I encourage you, brothers and sisters, mauni siya ang number 3 nga aspect nga dapat natong tutukan o dili nato i-give up. Doing good to others, care for others. Karon pa lang daan mo target na kag-usa. Nga ato gyud sang madalangan na sa Ginoo. Usa lang. Nga ato gyud silang tutukan. Daw sama sa usa ka ginikanan ba nga iyang anak nag-eskwela sa secular grade 1 or kinder ba. Sa dang kinder pa ato mga anak, ato gyud nang bantayan. Mag-recess, ato yung tagaan sa recess, hangtod mo uli, ato yung bantayan nga makauli. Pag grade 1, same yapon, ato silang ipadala sa school, ihatod sa school. Pagka grade 2 siguro, kadi pa kayo nila kayo, at pag-ihatod sa school. Na yung mga time nga ang bata, dili mo appeal kay absent. Ato ganyo, ato yung ikon, nga sakit makanak, atong tanaw na yung kahimtang. Hangtod nga mo graduate ang bata, of course, dili man all the times, ato silang dalon sa eskwelahan. Pagsugod lang man, mo lang yun gihapon na siya sa Each One Care One nato. Pagsugod nato, ato sa gid silang tutukan at imanon. Pero in the long run, sa diha makahimo na sila pag ato sa eskwelahan, ato na lang kumustahon. That is the third aspect of our things that never nato i-give up, kanang mag-atiman tag somebody. Nasabtan nato, let's do good, especially to the family of the believers. Kung sa ato mga gawi at mga activity din, mag-support ta, mag-engage ta. Kabalo ko, dili man ang church ang makabenepisyo, kita mismo makabenepisyo kung mahimot ang participative, ani nga mga buluhaton para sa kahimayan sa Ginoo. So in closing, in summary, kung sa ganyang 3 aspect na dapat dili na to i-give up, first is, let's not give up God. Kabalo ba mo na, as a conclusion lang ha, unsang reward of not giving up? Kanilang short brief lang kayo, as the musicians will come. Unsang rewards of not giving up? Another rewards of not giving up. Kung di ta mo give up, unsang reward yung padinhi. Same gyapon nga verse, chapter 6, verse 9. We will reap a harvest if we will not give up. Muani gyud ta ng question, unsa man nga particular nga ani? What particular harvest unsa ato ang atong maani?
What particular harvest? Yung padini, kung unsa atong gitanom, mo pud atong anihon. Kung nag-ani tag pagkamaayo, mo balik na pagkamaayo sa tuwa. Kung nag-ani tag pag-alagad sa Ginoo, i-bless ta ni Lord. Kung nag-ani tag gugma, pagigugma sa atong spouses, sigugmaon po ta sa atong mga partner. So magmalipayon atong pamilya. Kung magtanom ta, sutig-ani, kung magtanom di ita, kung magtanom ta og kanang butang nga maayo, mo ani ta og mga butang nga maayo. Magtanom ta og pag-alaga tidud anay ka Lord, mo ani ta og panalangin gikan kay Lord, kay Ginoo, kung makita niya nga kita nagmaayo, nagmatinud-an sa pag-alagad nga na kaniya, panalaginan magyud ta niya. Kung magtanom tag pagigugma, pag-atiman, pagrespeto sa atong mga partners, sa atong pamilya, in the same way, ang atong pamilya pod may mo pong maayo sa tuwa niya, ang resulta na magmalipayon ng atong pamilya. The third one is, kung magtanong tag maayong binhi, pulong ato sa mga tao, nga dili ganan nato paryente, gina-follow up nato sila, ginaalalayan nato sila sa pag-alagad. Kung sa buhaton ni Lord, malipay siya, abriha niya ang tambuanan sa langit, o panalanginan ta niya, kigihimo nato ang iyang kabubuton, ang pagtuman sa iyang pulong. That's it. Muna siya ang reward. Then, what is the consequence if we will give up? Dili kong mag-close. Unsa man ang consequence ng atong i-give up si Lord? Actually, nabasa na mo ni siya katong during sa atong Bible fast reading. Karon lang a week. 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22. My last verse this morning. Unsa ang consequence kung naay reward kung kita dili mo give up? Unsa pud ang consequence if we will give up? Ingon pang 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22. If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ and are again entangled in it and overcome, they are worse off at the end than they were at the beginning. It would have been better for them not to have known the way of righteousness than to have known it and then to turn their backs on the sacred command that was passed on to them. 22. Of them, the proverbs are true. A dog returns to its vomit, and a sow that is washed goes back to her wallowing in the mud. So, sa ang consequence kung mag-give up ta, dumilian nato si Lord, muundang ta sa pag-alagad, kay lagi feeling nato, maragwa may naitabo sa itong kinabuhi, nag-alagad naman unta ta, kabulong migsoon, kung naay reward kung kita dili muundang, napoy reward kung muundang ta sa pag-alagad sa Ginoo. Klaro kayo ang 2 Peter chapter 2 verse 20. Kung mo give up ang usa ka tawo sa pag-alagad sa Ginoo, he is worse than before. Kung unsa siya kanihi nga wala pa siya na Kristohanon, pag mo give up siya, may mo siyang backslider for short, mas daghan pa nga espiritu mo duol sa iya. Mas worst pa siya. Kung kaniadto siguro, ang iya sigurong inom, isa lang kabuok, bote, pag muwahala siya sa fold ni Lord, pag mubiya siya, mas daghan pag espiritu nga moduol sa iya. Madugangan 7 times maybe or more. Ang worst pag yung kanang sa last nga part is just like a dog return to his vomit. Luod siya, no? Hunahunaon ba? Ang atong tanawon sa physical ba? Ang tao di ay, nga nakaila sa Ginoo, tapos ni-give up, nagdumili na, niundang sa pag-alagad. Ang yang masinatian, worst pa, mas kuyaw pa, mas kulba pa. Yang pinakangilad nga description sa Bible, ingon siya, is just like a dog return to his vomit. Kaya ma-picture ninyo, ang sa kairo, sukas siya, ni-vomit siya, tapos iyang gibalikan. Ngilngig, di ba? Just like a sow. Kabalo mo sa nang sow, S-O-W, it is a female pig, babae nga baboy. Nga, human siya naligo, limpyo na kaayo, tapos nakakita siya og kanang yuta, naglunang na pud siya balik sa yuta, hugaw na pud siya. Igsoon ingon ana ang reminder ni Lord sa tuwa. And we have this kanang power to choose what we ought to choose then this morning. Unsa man ang atong buhaton? Mo give up ba ta or mo padayon ta? Na kung mo padayon ta, we have to position ourselves. Dapat ibutang nato atong sarili kanunay sa presensya ni Lord. Dinha sa kamot ni Lord. Diha sa presensya ni Lord. Kaya kung naata sa presensya ni Lord, naata sa sigurado nga lugar, kasi Lord man ang mutabang sa atua. Not by might nor by power, but by the Holy Spirit, we can conquer everything because we are more than overcomers in Christ Jesus.
So this morning, my challenge and encouragement to you this morning, do not give up. Don't even think of giving up, especially God. Ayaw, Jude. Kasama sa kong gingon, God without man, He is still God. But man without God, we are nothing. We are useless. Wala, Jude, tayo padulungan. That's why giving up is not an option. But to pursue, to go on, to fight the faith. Sama singo ni Paul, nga nipadayon yun siya, nipursige yun siya. So karong kapuntagon ni mo ni siyang reminder ni Lord, unsa man, challenge sa ni Lord, ang atong botong i-challenge sa ni Lord, unsa man, padayon ta, mong padayon mo or mo give up mo. Of course, ang atong pagpili, mong padayon man yun. Atong i-surrender balik atong life kay Lord. Manindog tang tanan. Let us all stand this morning.